Kumusta sa lahat? Sa video ngayon, pag-uusapan natin ang buhay ng 5 prinsesa na kakaiba sa karaniwang kwentong pambata. Tiniis ng mga babaeng ito ang sapilitang pag-aasawa, pagkawala ng anak, sakit, at pag-iisa. Mga hirap at tungkuling bihirang mabigyang diin sa kasaysayan. Tuklasin natin ang madilim na kapalaran ng mga maharlika na di mo pa alam. Sa unang kwento, magsisimula tayo sa ika-11 na siglo sa Belgium. Si Prinsesa Estefania Clotilde ay ipinanganak noong ika-21 ng Mayo, 1864 sa palasyo ng Lachen, sa mga gilid ng Brussels sa Belgium. Ang kanyang ama ay si Prinsipe Leopoldo, tagapagmana ng trono ng Belgium at anak ni Haring Leopoldo. Isa unang pinuno ng Belgium noong 1831. Isang taon at kalahati matapos siyang ipanganak, namatay ang lolo niya at naging Haring Leopoldo II ang ama niya. Iginagalang siya sa buong mundo bilang makapangyarihang estadista na nagbigay halaga sa Belgium sa mundo. Kahit maliit ang bansa, nagpatayo siya ng ingranding palasyo at gusaling pampubliko. Pinatatag ang reputasyon bilang pinunong may malawak na pananaw. Sa kabila ng makinang niyang pamumuno, may itinatagong kadiliman si Leopold II. Ngayon, ang kanyang pamana ay isang bangungot. Ginawang pribadong kaharian ang Congo, mahigpit itong pinamunuan at sinamantala ang mga tao para sa sariling pakinabang. Sa kanyang pamumuno, milyon-milyong taga-Congo ang inalipin sa mga goma plantasyon at dumanas ng kalupitan. Dahil sa mga kondisyong ito, pati sakit at taggutom, lubhang bumaba ang populasyon ng mga taga-Congo. Kaya ang yaman ng pamilya ni Estefani ay mula rin sa perang nagmula sa dugo ng mga taga-Congo. Si Maria Henrietta ng Austria, ina ni Estefani, ay mula sa maharlikang bahay ng Habsburg na namuno sa Belgium noong ika-18 siglo. May 4 na anak sina Leopold. Si Luisa, panganay na babae, ay isinilang noong 1858 at si Leopold, nag-iisang anak na lalaki, noong 1859. 5 taon ang lumipas. Ipinanganak si Estefani. At 8 taon pa, nagkaroon sila ng bunsong anak na si Clementina. Sa kabila ng lahat ng mga anak, hindi masaya ang buhay pamilya ng Belgian royal family. Ang kasal ng kanilang mga magulang ay isang politikal na kasunduan lamang at magkaiba ang kanilang mga interes at personalidad. Lumala ang tensyon sa paglipas ng panahon, kaya lalong lumayo si Reyna Marie Henriette sa asawa, na madalas nahiwalay sa kanya noong 1870. Lalong humigpit ang mga limitasyon ng buhay royal. At sa mga darating na taon, si Stephanie ay malalagay sa isang mas madilim na mundo kaysa sa kanyang inaasahan. Ang mga unang taon ni Stephanie ay tinataka ng isang trahedya. Noong Enero 1869 gumuho ang mundo ni Stephanie nang pumanaw ang kanyang kapatid na lalaki, ang tagapagmana ng trono, kaya't labis na nagluksa ang buong maharlikang pamilya. Bagamat 4 at kalahating taong gulang pa lamang siya, iniwan ng trahedyang ito ng malalim na bakas kay Stephanie, at dito nagsimulang bumagsak ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Noong 1870 isa pang trahedya ang nangyari. Patuloy nilalabanan ng Europa ang mga nakamamatay na sakit gaya ng typhus, bulutong at kolera na tinawag ding asul na kamatayan. Di naglaon, kumalat ang sakit sa Brussels. Si Stephanie, hindi pa 7 taon, ay malubhang nagkasakit ng typhus. Sa loob ng ilang linggo, nagpalipat-lipat siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Walang malay, nilalagnat at puno ng sakit. Kinatakutan ng kanyang pamilya ang pinakamasama, ngunit sa kabila ng lahat, siya ay nakaligtas. Pagkalipas ng 3 taon, sinimulan ni Stephanie ang mas mahigpit na edukasyon at naging multilingual sa mataas na antas ng mga asignatura. Bagamat hindi siya pinabayaan, siya at ang kanyang mga kapatid na babae ay tinuruan ng mahigpit na mga tagapagturo. Mula 1875 pataas, madalas makita si Stephanie bilang pinakamataas na ranggong babaeng maharlika sa korte. Nag-asawa at lumipat si Luisa, habang madalas namang wala sa Brussels ang kanyang ina. Noong taglamig ng 1878 napagpasyahan ang kanyang kapalaran. Dalagita pa lang siya nang ipakilala kay Prinsipe ng Corona Rodolfo ng Austria, nag-iisang anak ni Emperador Francisco Jose at tagapagmana ng Imperyong Austro-Hungarian.
20 na si Rodolfo at 14 si Estefania. Ngunit hindi aksidente ang kanilang pagkikita, kundi planadong pag-iisang dibdib. Puspusan ang negosasyon sa likod ng eksena. Itinuturing ng mga Austriano si Estefania bilang angkop na mapapangasawa, isang maaaring magpatuloy ng lahi sa pamamagitan ng pagluwal ng mga lalaking tagapagmana. Matinding presyon ang naranasan at matapos ang mga pag-uusap na itakda ang kasal noong Mayo 10, 1881 ilang araw bago ang ika-17 kaarawan niya. Ikinasal sina Estefania at Rodolfo sa isang marangyang seremonya sa Vienna. Ngunit sa kabila ng marangyang palabas ng maharlika, may mga madilim na ulap sa kanilang relasyon. Malayo sa isang kwentong pambata ang buhay may asawa para kay Estefania. Walang dakilang pag-ibig, walang malalim na pagmamahalan, tanging tungkulin lamang. Sa una, magalang at masaya ang relasyon nila, pero di nagtagal lumitaw din ang mga bitak. Pabago-bago ang ugali ni Rodolfo, kaya pakiramdam ni Estefania ay parang nakakulong siya sa palasyo at walang kalayaan. Sa kabila ng pagsubok, nagkaanak sila ng babaeng si Elizabeth Maria noong Setyembre 1883. Imbes na matuwa, nadismaya si Rodolfo sa balita dahil gusto niya ng tagapagmana para sa imperyo. Siya lamang ang magiging anak nila at ang nag-iisang supling ni Estefania. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1880 siya ay naging baog. Ang dahilan? Ang sarili niyang asawa, si Rodolfo, ay hindi lang isang alkoholiko, kundi isang matinding babaero na nalululong sa pakikipagrelasyon sa iba't ibang babae sa buong Vienna. Nagkaroon siya ng maraming sakit na naipapasa sa pakikipagtalik at ayon sa karamihan ng historiador, malamang naipasa niya ang syphilis at gonorrhea kay Estefania dahilan ng kanyang pagkabaog sa edad na 22. Sa una, sinisi ng mga doktor ang peritonitis. Itinago ni Rodolfo ang kanyang sakit, ngunit huli na nang malaman ito ni Estefania. Dahil sa pagtataksil at kahihiyan, labis siyang nalungkot. Ayaw niyang makipagtalik sa asawa niyang umuuwi ng madaling araw na amoy alak at babae. Samantala, si Rodolfo, na nalunod sa dalamhati, lalo pang nalugmok sa bisyo pagsapit ng huling 1880 dekada, alam ng lahat sa korte na hindi na magkakaanak si Estefania. Nagpatuloy ang mga relasyon ni Rodolfo na parang walang nagbago at mas malala pa ang darating. Sa dami ng mga kabit ni Rodolfo, may isang naging tanyag. Ito ay si Baronesa Maria Bitsira. Noong 1888 sa edad na 17, nasangkot siya kay prinsipe ng Corona Rodolfo na 30 taong gulang. Sa panahong ito, lalong naging pabago-bago ang ugali ni Rodolfo, marahil dahil sa lumalalang syphilis niya. Sila ni Bitsira ay madalas nang magpalipas ng oras sa mailing, isang taguang hunting lodge malapit sa Vienna na binili ni Rodolfo mula sa imperial na hukuman. Noong Enero 30, 1889 na bigla si Stephanie nang mabalitaang natagpuang patay sa mailing ang kanyang asawang si Prinsipe ng Corona Rodolfo at si Mary Bitsira. Ang insidente sa mailing ay nagdulot ng investigasyon at mga usap-usapan ng sabwatan, asasinasyon at pampulitikang intriga sa loob ng maraming taon. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay malungkot. Binaril ni Rodolfo ang kanyang kalaguyo at pagkatapos ay nagpakamatay siya. Biyuda na si Estefania sa edad na 24 at hindi na rin siya pwedeng magkaanak. Sa liham na iniwan niya, ipinahayag ni Rodolfo ang kaunting pagmamahal, kahit malinaw na masama ang naging epekto niya kay Estefania. Pagkamatay ni Rodolfo, umasa si Estefania na makakauwi sa Belgium, ngunit may problema. Si Elizabeth Marie, anak niya, ay prinsesa ng Habsburg pa rin at hindi pinayagang umalis ng Vienna ng imperial na hukuman. Si Estefania, ang balo na prinsesang tagapagmana, ay naipit sa lungsod na hindi siya tinatanggap. Tinalikuran siya ng mga Bienan at itinuring siyang masakit na paalala ng nangyari kay Rodolfo sa panahong ito ng kalungkutan. Nahanap niya ang aliw kay Konde Artur Podolski, isang maharlikang Polako na kasama niya sa pinakamadilim na araw.
Ngunit muling kumilos ang tadhana. Si Podotsky, hindi pa 40 taong gulang, ay nagkaroon ng kanser sa lalamunan. Dahil nabigo ang operasyon, hindi na siya nakapagsalita at namatay noong Marso 1890. Si Stephanie, na patuloy pang nagluluksa sa marahas na pagkamatay ni Rudolph, ay muling binalot ng dalamhati. Upang takasan ang kanyang kalungkutan, madalas siyang maglakbay, naglalagalag sa Mediterranean, Malta, Tunisia, Sicily, Corfu at iba pang lugar, naghahanap ng aliw, ginhawa o marahil isang panibagong simula. Bata pa at pwedeng mag-asawa ulit, may malalaking plano si Haring Leopold II. Gusto niyang ipakasal si Stephanie sa bagong tagapagmana ng Austro-Hungarian Empire, si Archduke Franz Ferdinand. Ngunit hindi natuloy ang planong iyon. Noong huling 1800, siyamnapuds umibig si Stephanie kay Conde Elem Lunyoy, isang Hungarian aristokrata. Hindi ito pampolitikang alyansa, kundi kasal dahil sa pagmamahalan. Nagpalit pa si Elemir ng relihiyon sa Katoliko para makuha ang pagsang-ayon ni Haring Leopold. Hindi ito umubra. Sa isang liham, matigas na tinanggihan ng ama ang kasal at hindi papayag na magpakasal ang anak niya sa mas mababa ang katayuan. Sinuway ni Estefania ang ama at noong Marso 22, 1900, pinakasalan si Elemir sa Miramar Castle malapit sa Trieste, kaya nawala ang kanyang imperial na titulo. Sa mga panahong ito, patuloy ang alitan sa pamilya sa Belgium. Tumanda na ang ama ni Estefania at wala na siyang direktang lalaking tagapagmana. Nakaplano na ang paghalili ng pamangkin niyang si Prinsipe Albert bilang Haring Albert I. Matagal nang galit si Leopoldo sa kanyang mga anak na babae dahil nag-asawa sila ng hindi kapantay ng kanilang antas at halos itinakwil na niya ang mga ito. Dahil sa matinding sama ng loob, ipinagbawal niya kay Stephanie na dumalo sa libing ng ina noong 1902 at tumanggi siyang makita ito bago siya namatay. Pagkamatay ni Leopoldo noong 1900, inasahan ng kanyang mga anak na babae na magmamana ng bahagi ng yaman. Sa halip, may natuklasan silang nakakagulat. Iniwan niya ang karamihan ng kanyang kayamanan kay Caroline Lacroix, ang kanyang mas batang kalaguyo, na lihim niyang pinakasalan 5 araw bago siya namatay. Galit na galit sina Stephanie at ang mga kapatid niyang babae ay nagsimula ng legal na labanan na tumagal ng 5 taon. Sa huli, nakuha ni Stephanie ang 5 milyong francs na kasunduan. Noong tag-init ng 1900, 14 habang nasa opisyal na pagbisita sa Sarajevo, pinaslang ng Serb nationalist na si Gavrilo Princip si Archduke Franz Ferdinand, ang tagapagmana ng Austro-Hungarian Empire na minsang inasahan ng ama ni Stephanie na mapangasawa niya. Ang kanyang pagkamatay ang naging sanhi ng krisis na nagdulot ng unang digmaang pandaigdig. Pagkalipas ng ilang linggo, sinalakay ng Alemanya ang neutral na Belgium at nanatiling okupado ng mga Aleman ang bayang sinilangan ni Stephanie sa loob ng 4 na taon. Dahil kaalyado ng Alemanya ang Austria-Hungary, napunta si Stephanie sa mahirap na kalagayan, nakatira sa imperyong sumasakop sa kanyang bayan. Naniwala na si Stephanie na sangkot si Emperador Franz Joseph sa pagpatay sa tagapagmana niyang si Franz Ferdinand. Sa kabutihang palad, malayo na noon sila ni Elemir mula sa Vienna. Noong 1906 na nirahan sila sa Rusoltsen Mansion sa kasalukuyang Slovakia, isa sa iilang lugar na hindi naapektuhan ng digmaan. Doon, inialay ni Stephanie ang sarili sa kawanggawa at natagpuan ang layunin sa magulong mundo. Nang pumanaw si Emperador Franz Joseph noong 1916, bumalik sina Stephanie at Elme sa Vienna para sa kanyang libing at sa koronasyon ng bagong pinuno. Makalipas ang 2 buwan, naging prinsipe si Elemir sa aristokrasya ng Hungary, ngunit biglang bumagsak ang kanilang mundo. Noong Oktubre 1918 at 18 natalo ang Austria-Hungary at nagkahiwa-hiwalay sa iba't ibang bansa. Hindi ipinatapon sina Stephanie at Elemir kahit karamihan sa mga maharlikang Habsburg ay pinaalis. Nanatili sila sa Rudsos Mansion, bagaman patuloy silang naglalakbay ng madalas at masaya ang kanilang pagsasama. Namuhay ng tahimik sina Stephanie at Elemir pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Noon, lola na siya dahil ilang beses nang nanganak ang anak niyang babae noong early 1900.
Naging tensyonado ang relasyon ni Stephanie at ng anak niyang babae noong early 1920 at 20 dahil ito sa personal na buhay ni Elizabeth Marie at sa kanyang politika. Isa siyang sosyalista at tinaguri ang pulang arkidukesa ng Austria. Matapos ang di pagkakaunawaan noong 1924, tuluyang naputol ang ugnayan ni Stephanie at anak niyang si Elizabeth Marie at hindi na sila nag-usap. Noong panahong ito, isinulat ni Stephanie ang kanyang alaala na inilathala noong 1935 at sa Ingles noong 1937 bilang "Ako sana ang magiging emperatris." Gayunpaman, hindi ito ganap na autobiography dahil halos hindi niya nabanggit ang 50 taon matapos mamatay si Rudolph. Hinati ang aklat sa 4 na bahagi at ang huling seksyon ay tinawag na Trahedyang Liham. Klaro na ang kwento niya o ang napili niyang ikwento ay nagtapos noong 1889. Baka alam ng tagapaglathala na ito ang gustong bersyon ng mambabasa. O sadyang ayaw lang niyang ibahagi ang detalye ng pribadong buhay mula noon. Noong Setyembre 1939, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi malapit sina Estefania at ang asawa niya sa labanan at hindi masyadong naapektuhan ang mga karatig bansa. Ngunit sa bandang huli nito, nabahala ang mag-asawa dahil sa mga plano. Ginusto ng mga Nazi na gawing field hospital ang Rudso habang papalapit ang Soviet Red Army sa gitnang Europa. Noong huling tagsibol ng 1945, nagtago sina Estefania at Eleme sa Panenhalma Arch Abbey. Pumanaw siya noong Agosto 23, 1945 sa edad na 81. Itinakwil niya ang kanyang anak na babae 1 taon bago siya namatay at hindi dumalo si Elizabeth Maria sa libing ni Estefania. Inilibing siya sa kripta ng Archabi at si Eleme na namatay makalipas ang halos 1 taon ay inilibing din sa tabi niya. Susunod, babalik tayo sa ika-17 siglo ng Espanya kung saan isang marupok na batang prinsesa ang napilitang magpakasal sa kanyang tiyuhin at nagdusa ng mga bunga nito. Si Infanta Margarita Teresa ay ipinanganak sa Royal Alcazar Palace, Madrid noong Hulyo 12, 1651. Ama niya si Haring Felipe IV. Siya ang naging pinuno ng Espanya mula pa noong 1621. Nang maupo siya sa trono sa edad na 15, nakilala si Felipe bilang replaneta, ibig sabihin ay hari ng planeta. Dahil ang imperyo ng Espanya ay sumaklaw sa mundo, noong panahong iyon, sakop na nila ang karamihan ng Gitna at Timog Amerika, ang malalaking isla ng Caribbean, ang Pilipinas at Asia, at ilang maliliit na bahagi ng baybayin ng kanlurang Aprika. Ang ina ni Margarita ay si Mariana o Maria Ana ng Austria, isang anak na babae ni Ferdinand III Duke ng Austria at banal na emperador ng Roma. Ang kanyang mga magulang ay parehong ipinanganak sa bahay ng Habsburg, isang dinastiyang nagmula sa Swiss-Austrian na hangganan noong panahong medieval. Sa paglipas ng mga taon, sinakop ng mga Habsburg ang malaking bahagi ng Europa, hindi sa pamamagitan ng madugong digmaan. Sanay silang gamitin ang pag-aasawa sa pagtatamo ng kapangyarihan at alyansa, dahilan para makuha nila ang malalaking imperyo. Sa huling ika-15 siglo, nakuha nila ang trono ng Espanya at naging pinakamakapangyarihan sa Europa. Isang pamilyang may walang hanggang kapangyarihan. Ang mga Habsburg ay hindi lang kilala dahil sa kanilang malawak na imperyo, kundi naging kilala rin sila sa kanilang mapanganib na pagkahumaling sa pag-aasawa ng magkakamag-anak, henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Nag-asawa sila sa sariling angkan para palakasin ang alyansa, kapalit ng sariling kalusugan. Ang maling tradisyong ito ay nagdulot ng malalang suliraning henetiko na sumira sa dinastiya nila mula sa loob. Ang mga magulang ni Margaret Teresa ay mas malapit na magkamag-anak kaysa sa inaasahan. Ang kanyang ama ay mula sa pamilya sa Espanya at ang ina naman ay mula sa Austria. Pero mas malalim pa ang kanilang ugnayan dahil sa nakakagulat na halimbawa ng pag-aasawa sa loob ng pamilya ng mga maharlika, sila ay magtiyuhin. Ang ama niya ay tiyuhin ng kanyang ina. May kapalit ang malapit na dugo ng mga magulang ni Margarita. Sa 5 anak nila, 3 ang namatay bilang sanggol. 2 lamang ang nakaligtas, si Margarita at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Carlos, na kilala bilang Charles sa Ingles.
Ang pagkaligtas ay hindi laging nangangahulugang ligtas. Si Charles ay patunay ng masamang epekto ng pag-aasawa ng magkadugo. Sa kanyang 20s, siya ay maagang tumanda, nakakalbo at hirap dahil sa deformadong panga. Mabilis humina ang kanyang isipan at katawan na may palatandaan ng maagang demensya. Kalaunan ay tinawag siya ng kanyang mga kapanahon bilang ang sinumpa dahil marami ang naniwala na ang kanyang mga pisikal at mental na problema ay dulot ng salamangka. Sa katunayan, ang antas ng inbreeding nina Margaret at Charles ay labis na mataas at may ilang pagtataya na nagsasabing sila ay kasing inbred ng mga batang ipinanganak ng magkakapatid. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga historiador kung ang kalagayan ni Charles ay purong genetiko. Isang malungkot na bunga ng daan-daang taon nang hindi napigilang inbreeding o kung may iba pang dahilan. Maaaring mas masuwerte si Margaret, ngunit hindi siya lubos na nakaligtas kahit na mas malusog siya kaysa sa kanyang kapatid na lalaki. Dala niya ang sumpa ng Habsburg sa sarili niyang paraan. Lumaki si Margaret sa karangyaan ng Royal Alcazar Palace kung saan bawat gusto niya ay tinutupad ng mga katulong at lingkod. Halimbawa, madalas siyang magpakasasa sa matatamis at tsokolate na itinatago niya mula sa mga manggagamot ng korte. Sa likod ng karangyaan, naroon ang mahigpit na paghihigpit ng korte ng Madrid, kung saan bawat kilos, salita at tingin ay idinidikta ng etiketa ng maharlika. Bilang prinsesa ng Habsburg Dynasty, natanggap niya ang pinakamahusay na edukasyon mula sa pera at kapangyarihan. Natuto siya ng iba't ibang wika at inaral ang Aleman para makausap ang mga pinsan niya sa Habsburg sa Austria. Natutunan din niya ang Latin, ang wikang banal ng karunungan at simbahang Katoliko Romano. Ngunit walang edukasyon ang makapaghanda sa kanya sa kapalarang naghihintay. Habang lumalaki si Margarita, napapansin niya ang malaking agwat ng edad ng kanyang magulang. Halos 30 taon ang tanda ng ama niya sa ina niya, pero kung nabahala man siya rito, hindi niya ipinakita. Kahit magkalayo edad nila, mahal siya ng magulang niya. Siya ang kanilang pinakamahalagang yaman, ang nag-iisang tunay na malusog na anak na bunga ng kanilang pagsasama at pinalaki nila siya ng may pagmamahal. Dahil sa kanyang kahinaan at masiglang diwa, nabighani ni Margaret ang mga tao sa paligid niya. Siya ang kanilang munting anghel, isang palayaw na binubulong ng may paghanga ng pamilya at mga kaibigan. Marahil kaya inupahan ng kanyang mga magulang ang isa sa pinakadakilang pintor ng Europa. Mga pintor na ginawang walang hanggan ang kanyang larawan sa isang kamanghamanghang retrato noong 5 taon siya. Isang larawan na magiging isa sa pinakasikat na pinta sa kasaysayan. Dati ang pinta ni Velázquez ay La Familia, pero ngayon ay Las Meninas na ibig sabihin ay mga dalagang tagapaglingkod. Mas angkop ang pamagat dahil kitang pinaglilingkuran si Margaret ng mga kasambahay na inaayos ang damit niya. Sa dami ng tauhan sa pinta, namumukod tangi si Marie Barbola, isang tagapamahala sa korte na may dwarfism. Sa panahon na ang mga tulad niya ay madalas gawing libangan lamang ng mga maharlika, gumawa ng kakaiba si Velázquez. Sa halip na ilarawan siya bilang biro, binigyan niya ito ng lalim, dignidad at matalim na titig. Ipinapahiwatig nito ang isang masalimuot na panloob na mundo. Si Velázquez ay makikita rin sa obra maestra bilang tahimik na tagamasid sa mahigpit ngunit marangyang mundo ng hukuman ng Espanya. Makikita rin ang ibang tao sa mga pinta at salamin sa Las Meninas, kabilang ang mga magulang ni Margarita. At hindi lang ito ang tanging tanyag na larawan ni Margarita. 5 beses pininta ni Velázquez ang prinsesa noong bata siya. Itinatampok ang kanyang ganda at kariktan. Isa siya sa pinakamaraming ipinintang kabataan sa maagang makabagong Europa na nagbuo ng kanyang imaheng makapangyarihan at prestihiyoso. Bagamat taliwas ito sa malungkot na kapalarang naghihintay sa kanya, maaaring mahirap itong maunawaan ng mga tao ngayon. Noong ipininta ang Las Meninas noong 1656, 5 taong gulang pa lang si Margarita, ngunit may usapan na sa korte ng Espanya tungkol sa mapapangasawa niya. Sa maharlikang politika, hindi pag-ibig kundi kapangyarihan ang dahilan ng kasal. Walang saysay ang damdamin at nais kapag dinastiya ang pinag-uusapan. Anak ng hari ng Espanya,
Si Margarita ay prinsesa at mahalagang bahagi ng diplomasya sa Europa. Naayos na ang kanyang kinabukasan bago niya ito naintindihan. Halimbawa, dumating ang punto na iminungkahi na maaari siyang ipakasal kay Carlos Stuart ng pamilyang Maharlika ng Inglaterra. Naibalik siya bilang Haring Carlos II ng Inglaterra, Escocia at Irlanda noong 1660 matapos subukang gawing republika ang Inglaterra noong 1650. Ang ganitong uri ng kasal ay gagamitin sana upang bumuo ng hindi inaasahang alyansa sa mga Ingles noong panahong mahigpit na magkaribal ang Pransya at Espanya para sa kapangyarihan sa kanlurang Europa. Sa huli, pinakasalan ni Carlos si Catherine ng Braganza, isang Portuges, noong 1662. Ang pagbagsak ng negosasyon para mapangasawa ni Margarita si Carlos Stuart ay pangunahing dulot ng pagtutol ni Haring Felipe. Sa halip, naniniwala siya na dapat ang kanyang anak na babae ay mapangasawa ang isang miyembro ng Austrianong sangay ng pamilyang Habsburg. Tila wala siyang pakialam na lalong lalalim ang inbreeding ng pamilya dahil sa kasalang ito. Ganito talaga pinanatili ng mga Habsburg ang kapangyarihan nila. Si Margarita naman, wala siyang karapatang pumili sa kapalaran niya. Nang magsimula ang negosasyon sa pagitan ng Madrid at Vienna, malamang ay masaya at walang kamalay-malay si Margarita sa mga nakakagulat na magiging bunga ng pagsasamang ito. 11 pa lang ang edad ni Margarita nang ipahayag sa Royal Court na ipapakasal siya kay Leopoldo ng pamilya Habsburg. Tulad ng kanyang ina, ipagpapatuloy ni Margarita ang tradisyon ng Habsburg na may kaugnayan sa incest. Ipapakasal siya sa isang malapit na kamag-anak, lalaking pinsan niya sa unang antas at tiyuhin din. Si Leopoldo ay kapatid ng nanay niya. Naging arsobispo ng Austria, hari ng Hungary, Croatia, Bohemia at banal na emperador ng Roma. Siya noong huling 1650. Noong maagang makabagong Europa, may pamantayan kung anong edad sapat para magpakasal ang bata. Ipinagkasundo si Margarita sa tiyuhin niya noong 1663 pero masyado pa siyang bata para ikasal. Sa halip noong Abril 1666 lamang, kung kailan malapit na siyang mag-15 taong gulang, umalis si Margarita mula Madrid papuntang Vienna. 6 na buwan silang naglakbay at dumating ang maharlikang partido ng Espanya sa Vienna noong Disyembre 1666. Naganap ang seremonya ng kasal makalipas ang ilang araw. Noong 12 ng Disyembre, isa itong napakagarbong okasyon. Dinaluhan ng maraming makapangyarihang maharlika at mga dignitaryo mula sa Europa, walang tinipid sa gastos at hindi doon natapos ang karangyaan. Nagpatuloy ang mga pagdiriwang noong 1667, ngunit sa likod ng karangyaan, may madilim na kapalarang dahan-dahang nangyayari. Naging kakaiba at minsan mahirap ang buhay ni Margarita sa Vienna, lalo na sa simula ng pagsasama nila ng kanyang bagong asawa. Maaaring ikagulat ng iba ito, pero hindi nila itinago ang malapit nilang relasyon. Tinatawag pa nga niya itong tito. Kahit di pangkaraniwan ang sitwasyon, nagkakasundo sila. Pareho silang mahilig sa sining at musika, at sinigurado ni Leopold na komportable si Margaret sa bago niyang kapaligiran. Karaniwan para sa mga maharlika tulad ni Margaret na isama ang ilan sa dati nilang kasambahay kapag lumilipat sila sa ibang bayan para magpakasal sa banyagang pinuno o prinsipe. Kaya may mga pamilyar na mukha si Margaret sa korte sa Vienna habang inaangkop niya ang sarili sa bagong buhay. Maaaring may ilan pa ngang mga taong naroon sa Madrid noong ipinipinta ni Velázquez ang Las Meninas, maraming taon na ang nakalipas. Bagamat nananatiling malungkot si Margaret sa kanyang tahanan, mahigpit siyang nakakapit sa pagka-Espanyol at hindi pinagbubuti ang kanyang Aleman. Sa paglipas ng panahon, kumupas ang marubdob niyang kagandahan, pumutla ang kutis, naging mas pagod ang anyo, at higit na lumitaw ang natatanging panga ng mga Habsburg. May iba pang mga suliranin ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Pagdating sa Vienna, agad nabuntis si Margarita at nanganak kay Ferdinand noong Setyembre 1667. Nabuhay lang siya ng 3 at kalahating buwan at namatay noong Enero 1668. Nagbago ang kanilang kapalaran nang isilang ang kanilang susunod na anak.
isang babae na si Maria Antonia, noong Enero 1669. Siya lamang ang nag-iisang anak ni Margarita na nabuhay. Dalawa pa ay hindi pinalad. Si Juan Leopoldo, anak na lalaki, ay ipinanganak noong Pebrero 20, 1670, ngunit namatay ilang oras pagkatapos. Si Maria Ana, isa pang anak na babae, ay namatay 2 linggo matapos isilang noong Pebrero 1672, at ang malungkot na pattern na ito ay nagpatuloy pa. Ang mahirap na serya ng pagbubuntis ni Margarita ay bahagi ring dulot ng sarili niyang mga problemang pangkalusugan. Bagaman mas malusog siya noong bata pa kumpara sa kanyang kapatid na lalaki, nagkaroon siya ng ilang lumalalang issue sa kalusugan sa mga taon bago at pagkatapos ng kanyang pagdating sa Vienna. Pagdating niya sa kabisera ng Austria noong huling 1666, agad napansin ng mga tao ang madalas niyang pagkakasakit. Sa loob ng ilang panahon, inisip ng maraming nakakita na dulot ito ng palagi ang pagod sa pagbubuntis. Sa loob ng 6 na taon, tiniis niya ang 4 na panganganak at 2 pagkalaglag na lalong nagpalala sa kanyang kalungkutan at panghihina. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging malinaw na may mas masamang nangyayari. Si Margaret ay madalas na nakakulong sa kanyang kama kahit hindi siya buntis. Ang mga manggagamot ay nagdiagnose sa kanya ng pinalaking thyroid gland. Ngunit noong ika-17 siglo, walang lunas at lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Lumala ang kalagayan ni Margaret. Sa unang bahagi ng tagsibol 1673, nakaranas siya ng 3 linggong pananakit ng tiyan. Pagkatapos, nagkaroon siya ng lagnat. May mga dokumento mula sa mga dayuhang embahador sa Vienna noon na nagpapakitang marami ang seryosong nag-aalala na baka siya ay mamatay. Pagsapit ng Marso, nahirapan siyang huminga. Noong ika-10, ipinatawag ang kumpesor para sa huling kumpisal at sakramento. Pagkalipas ng 2 araw, noong Marso 12, pumanaw si Margarita sa edad na 21. Isang autopsy ang nagbunyag ng masakit na katotohanan. May dinadala pa pala siyang isa pang batang lalaki noong siya ay namatay. Ang kanyang buhay na maagang naputol ay nagtapos sa Imperial Crypt sa Vienna, kung saan siya ay inilibing. Ang pagkamatay ng arkidukesa at banal na Romanong emperatris ay nagdulot ng mahabang panahon ng pagluluksa sa hukuman ng Austria. Umabot hanggang Abril ang mga serbisyong libing. Nalungkot si Leopold sa maagang pagkamatay ng asawa niya, pero nagpakasal siyang muli sa pagtatapos ng taon. Ang kanyang bagong asawa ay si Arkidukesa Claudia Felicitas ng Austria mula sa sangay ng Tirolis ng mga Habsburg. Pero para kay Leopold, hindi tungkol sa pag-ibig ang kasal, kundi tungkol ito sa kaligtasan. Kailangang magpatuloy ang laro ng dinastiya, at higit pang mga tagapagmana ang kailangan, mas mainam kung lalaki, upang matiyak na magtatagal ang paghahari ng mga Habsburg. Pagkatapos ng pagkamatay ni Margaret, ang kanyang mga karapatan sa trono ng Espanya ay naipasa sa nag-iisa niyang nabubuhay na anak na babae, si Maria Antonia. Nang namatay si Maria Antonia noong 1672 minana ng nag-iisa niyang anak na si Prinsipe Jose Fernando ng Bavaria ang kanyang mga karapatan. Gayunpaman, ang maagang pagkamatay ni Jose Fernando noong 1679 at ang pagkabigong magkaanak ni Haring Carlos II ay nagdulot ng krisis sa pagmamana ng trono. Dahil dito, nagdusa ang Espanya at Europa sa matinding digmaan ng halos 15 taon. Isang krisis na siguro ay naiwasan kung hindi winasak ng Habsburg ang sarili nila dahil sa kanilang incestuous na gawain. Mananatili tayo sa ika-17 siglo para sa susunod nating kwento upang pagmasdan ang isang prinsesa na kinamuhian ang kanyang buhay nang siya ay maging reyna. Si Maria Teresa ng Espanya ay isinilang noong Setyembre 10, 1638 sa palasyo ng Escorial, Madrid. Ang kanyang ama ay si Felipe ika-4 Hari ng Espanya mula pa noong 1621 at pinuno ng pinakamalaking kolonyal na imperyo na nakita sa kasaysayan hanggang sa panahong iyon. Mula Mexico hanggang Chile at Argentina. Ang kanyang ina ay si Elizabeth ng Pransya, anak ni Haring Enrique IV at kapatid ni Haring Luis XIII ng Pransya. Noong ipinanganak si Maria Teresa,
marami ng anak ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kasamaang palad, halos lahat sa kanila ay namatay noong sila'y sanggol pa lamang. Si Baltasar Childs lang sa 4 na kapatid ang nabuhay lampas pagkasanggol. Ngunit maaga rin siyang namatay. Noong 1644, 6 na taong gulang, si Maria Teresa nang mamatay ang kanyang inang si Elisabeta dahil sa komplikasyon matapos ang pagkalaglag ng sanggol. Pagkatapos, makalipas ang 2 taon, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na 16 na taong gulang lamang ay pumanaw din. Ang pagkawala ay nagdulot ng matinding lungkot sa batang infanta. Dahil sa pagkamatay ng kapatid, naging tagapagmana siya ng trono ng Espanya. Pagkamatay ng ina at kapatid niya, lalo siyang napalapit sa ama na nagbigay sa kanya ng mahigpit na edukasyong katoliko ng kontrareformasyon. Tinuruan siya ng mga eskolar, pinag-aralan ang Latin at iba pang asignatura, at ipinakilala ng ama sa politika at kasaysayan. Gayunpaman, naranasan niya ang init ng pagpapalaki kasama ang mga alagang hayop, tagapaglibang at karangyaan ng hukuman ng Espanya. Ang hukuman na ito, isa sa pinakamarangya sa mundo, ay yumaman dahil sa Amerika at pinaganda ng mga personalidad sa kultura gaya ng pintor. Si Diego Velázquez ang nagbigay kay Maria Teresa ng kakaibang kapaligiran sa kanyang paglaki. Alam ni Felipe na kahit maganda ang edukasyon, ang pagkakaroon ng nag-iisang anak na babae bilang tagapagmana ay maaaring magdulot ng gulo at panganib sa monarkiya. Noong 1649 nag-asawa siyang muli. Ngayon sa sarili niyang pamangkin na 14 anyos na si Mariana ng Austria. 2 ang anak niyang lalaki at si Carlos lang, ipinanganak 1661 ang umabot sa tamang edad. Pinalitan ng kanyang kalahating kapatid si Maria Teresa bilang tagapagmana ng ama at naging Haring Carlos. Ikalawa noong 1665. Para maunawaan ang buhay ni Infanta Maria Teresa, dapat nating maintindihan ang masamang ugnayan ng Espanya at Pransya. Sa unang makabagong panahon, nagsimulang mabuo ang nagkakaisang Pransya at Espanya noong ika-15 siglo. Dati, ang Espanya ay binubuo ng mga kahariang Castilla, Leon at Aragon. Habang lumalabas ang Pransya mula sa pagkakawatak-watak ng feudalismo at digmaang 100 taon, naging pinakamakapangyarihang kaharian sila sa kanlurang Europa. Noong 1474, sinalakay ng Pransya ang Italia na may malalaking teritoryo ang Espanya sa timog. Ito ang nagpasiklab ng matinding tunggalian sa pagitan ng dalawang kapangyarihan na tumagal ng mahigit 150 taon. Nagtagal ng 65 taon ang digmaan ng Espanya at Pransya sa Italia na nagtapos noong 1559 kung saan nagwagi ang Espanya at naging makapangyarihan sa Italia, namumuno sa Sardinia, Sicily, Naples at Milan. Dahil sa digmaang panrelihiyon, nahati ang Pransya at nakialam ang Espanya para sa Catholic League, nagpadala ng sundalo noong 1580 at 1590. Pagbalik ng kapayapaan noong 1500 at 78, saglit lang ang pahinga bago muling naglaban ang dalawang makapangyarihang bansa sa 30 taong digmaan noong 1618. Umabot ang tunggalian nila sa Hilagang Italia, lalo na sa Duchy ng Mantua at mga teritoryo ng Espanya. Habang sinuportahan ng Pransya ang mga pag-aaklas sa Portugal at Catalonia, noong 1640 ang tunggalian nila ng Espanya ang humubog sa internasyonal na politika ng kanlurang Europa mula 1470 hanggang 1650. Hanggang sa maayos ang kasal ni Maria Teresa kay Luis XIV. Matindi ang alitan ng Pransya at Espanya, kaya kahit matapos magkasundo ang ibang kapangyarihan sa Europa at ang 30 taong digmaan, hindi pa rin sila nagkaayos. Noong 1648, nagpatuloy pa rin ang labanan ng mga Pranses at Espanyol. Ngunit pagsapit ng 1650 paypay na ang mga Espanyol. Nawala sa kanila ang kontrol sa Portugal na nakuha nila noong huling bahagi ng 1500 at ngayon ay muling naging isang malayang bansa. Hindi nila halos napigilan ang pag-aalsa sa Catalonia. Noong Nobyembre 7, 1650 pumayag sila sa kasunduan ng Pyrenees kasama ang Pransya na nilagdaan sa hangganang bundok ng dalawang bansa. Batay sa kasunduan, isusuko ng Espanya ang ilang teritoryo sa Spanish Netherlands sa Pransya. Nagkaroon ng kasunduang kasal para pagtibayin ang kapayapaan.
Ayon sa mga kondisyon, pumayag si Felipe IV na ipakasal ang kanyang anak na si Maria Teresa sa hari ng Pransya, si Luis IV. Matapos ang 165 taon ng digmaan ng Pranses at Kastila, inaasahang magdadala ng kapayapaan ang kasunduang kasal. Kailangan ng Espanya ang kasunduang ito. Dahil sa pagkaubos ng yaman at paghina ng kapangyarihan nila, dahil sa sunod-sunod na magastos na digmaan noong ika-16 at ika-17 siglo. Kahit na pagkasunduan na ang kasunduan ng Pyrenees noong Nobyembre, 1659 formal na pinirmahan at nagkita ang dalawang monarko noong Hunyo 7, 1660. Sinamahan ni Maria Teresa ang kanyang ama at mga maharlika at ministro ng Espanya sa Pyrenees para lagdaan ang kasunduan. Sa isla ng mga Pugo, isang maliit na isla sa ilog ng Bidasoa sa hangganan. Doon niya nakilala ang mapapangasawa, na noon pa lang ay gusto nang mamuno bilang absolutistang monarko, tinatanggihan ang parlamento at ipinapakita ang sarili bilang hinirang ng Diyos sa Pransya. Nang unang makita ni Luis ang kanyang magiging asawa, napansin niya ang maliit, medyo matabang, maputing babae na blonde ang buhok, tugma sa kagandahan noon. Hindi tulad ng maraming Habsburg, hindi niya namana ang matinding tampok sa muka mula sa pag-aasawa ng magkamag-anak salamat sa kanyang ina. Hindi maganda ang kanyang ngipin dahil mahilig siya sa matatamis at mainit na tsokolate. Nakakatuwa, ang magkasintahan ay parehong 21 taong gulang at magkaedad. Ipinanganak si Luis noong Setyembre 5, 1635 araw bago si Maria Teresa. Nang magkita sila, 17 taon ng hari ng Pransya si Luis, matapos niyang manahin ang trono noong 1643 noong hindi pa siya 5 taong gulang. Pagkatapos ng pagkikita sa isla ng mga Pugo, tumawid ng hangganan ang magkasintahang magpapakasal. Doon, nagpaalam si Maria Teresa sa ama niya sa huling pagkakataon, parehong alam na hindi na sila magkikita. Sa kanilang paghihiwalay, pinayuhan ni Felipe IV ang anak tungkol sa bagong kapalaran nito. Kalilimutan mong infanta ka at tandaan mong reyna ka na ng Pransya. Noong Hunyo 1660, ikinasal sila sa Saint Jean de Laux, Pransya, kaya naging reyna consort ng Pransya si Maria Teresa. Pagkatapos, dahan-dahan silang naglakbay pahilaga, buong tag-init at pumasok sa Paris noong Agosto 26, 1660 kung saan maraming tao ang nagtipon sa kabisera ng Pransya para salubungin ang bagong reyna. Isang kakaibang bahagi ng kasal ni Maria Teresa na dapat tandaan ay ang pagpapakasal niya sa kanyang double first cousin. Sa kabila ng hindi magandang relasyon ng Pransya at Espanya, sa pagdaan ng panahon, magkadugo sina Luis at Maria Teresa. Ina ni Luis si Ana ng Austria na anak ni Felipe III ng Espanya, lolo ni Maria Teresa. Dahil sa matinding inbreeding sa Royal House ng Espanya at Austria, dalawang sangay ng House of Habsburg, si Maria Teresa ay may kaugnayan kay Luis sa iba pang masalimuot na paraan na nagpapalito pa lalo sa kanyang tuwirang pamilya. Ang ina ni Maria Teresa na si Elizabeth ay tiyahin ni Luis XIV, pareho silang produkto ng inbreeding ng maharlika sa Europa at lalala pa ito dahil sa incestuous na pagsasama. Nakaligtas ang kanilang mga anak sa matinding inbreeding na tumama sa ibang Habsburg ng Espanya at Austria, pero posibleng naapektuhan pa rin sila sa ibang paraan. Nabuntis si Maria Teresa ilang buwan lang matapos silang ikasal ni Luis. Noong ika-1 ng Nobyembre, 1661, wala pang 17 buwan matapos ang kanilang kasal, nanganak siya ng kanilang unang anak, isang batang lalaki na pinangalanan nilang Luis, ayon sa pangalan ng kanyang ama. Siya ay mabubuhay ng malusog at mahaba. Hindi pinalad si Maria Teresa sa sumunod na mga anak, kahit nagkaanak siya kina Ana Elisabeta at Maria Ana noong Nobyembre 1662 at 1664. Malungkot na namatay sila pagkatapos ng 6 na linggo noong huling bahagi ng Disyembre, 1662 at 1664. Ang ikatlong anak na si Maria Teresa, ipinangalan sa ina, ay nabuhay hanggang 5 taon. Ngunit siya ay namatay noong Marso 1672 dahil sa pinaniniwalaang tuberculosis. Dalawa pang anak na lalaki, sina Felipe Carlos at Luis Francisco, ay ipinanganak noong
1,668 at 1,672 ngunit namatay rin bilang sanggol. Kaya sa 6 na anak, isa lamang ang nabuhay ni Maria Teresa hanggang sa pagtanda ang kanyang panganay. Karaniwan ang mataas na pagkamatay ng sanggol noong ika-17 siglo tulad ng kay Reyna Ana ng Dakilang Britanya, ngunit mas mabigat ang pinagdaanan ni Maria Teresa. Ang kahinaan ng kanyang mga anak ay maaaring dulot hindi lang ng kakulangan sa medisina noon, kundi pati ng malapit na pagkakamag-anak at pag-aasawa niya sa kanyang dobling pinsang buo, na lalo pang nagpalala sa mga namamanang kahinaan na iyon. Natatangi ang pamumuno ni Maria Teresa bilang reyna konsorte ng Pransya. Mahal siya ng asawa at korte at inilarawan siyang mapagkawanggawa, mapamahiin at labis magmahal sa asawa. Ginawa niya ang lahat para mapasaya ito. Tinanggap ang mga uso sa korte ng Pransya at sumali sa mga sayawan at palabas. Kahit mahiyain siya, ginugol niya ang libreng oras kasama ang mga dama mula Espanya, mga duwende, alagang aso at paboritong tsokolate. Kilala siyang mahilig magsuot ng mataas na takong para mapantayan ang kanyang pandak na katawan, ngunit matalas siya at madalas natitisod. Araw-araw sinusubok ang kanyang debosyon. Si Luis, kilalang babaero, ay nagkaroon ng sunod-sunod na kabit sa Paris at sa bagong palasyo ng Versailles. Ayaw ni Maria Teresa sa karamihan nito at madalas siyang palihim na umiiyak, ngunit pinili niyang hindi harapin si Luis sa publiko. Kapalit ng pagtataksil niya, madalas magdaos si Luis ng mga komedyang Kastila na gustong-gusto ni Maria Teresa. Napapaligiran ng maharlikang Pranses. Naging malapit si Maria Teresa sa biyenan niyang si Ana ng Austria, balo ni Luis XIII at pinsan niyang Habsburg. Kasama si Ana, kaya ni Maria Teresa magsalita ng Espanyol, magdasal, bumisita sa simbahan at magkawanggawa. Sa labas ng hukuman ng Pransya, tinatawag niya itong Dia. Ang pagkamatay ni Ana noong Enero 1666 ay isang matinding pagkawala. Inalis ang isang mahalagang kakampi at tagapagtanggol. Hindi na itinago ni Luis ang kanyang mga relasyon matapos siyang maakit kay Madame de Montespan noong taglagas ng 1666. Pangunahing tungkulin niya bilang reyna konsorte ang mamagitan sa ugnayan ng Pransya at Espanya. Desidido ang kanyang asawa na palawakin ang kaharian at abutin ang silangang hangganan hanggang Ilog Rhine sa Netherlands at kanlurang Alemanya. Dahil dito, muling mag-aalitan ang Pransya at Espanya na noon ay may kontrol pa rin sa Spanish Netherlands, na halos Belgium ngayon. Kontrolado rin ng mga Espanyol ang Franche-Comté, na bahagi na ngayon ng silangang Pransya. Nahulog sa matinding pagsubok si Maria Teresa noong Mayo 1667 nang lusubin ng kanyang asawa ang kanyang bayan para angkinin ito. Ang digmaan ng Devolution ay isang maikling labanan kung saan sinakop ng Pransya ang Spanish Netherlands. Noong Mayo 1668, nagkasundo ang Espanya at Pransya sa kapayapaan at ibinigay ng Espanya ang malaking bahagi ng Spanish Netherlands sa Pransya. Posibleng mas mabigat pa ang mga kasunduan sa kapayapaan para sa Kastila. Kung hindi napigilan ni Maria Teresa ang mga hinihingi ng kanyang asawa, hindi sana siya umabot sa katandaan. Noong Hulyo 1683, nagkaroon siya ng malubhang pigsa sa kanyang kilikili at lagnat. Nagpasya si Rose at ang kanyang mga doktor na sumailalim sa karaniwang medikal na pamamaraan. Posibleng natamaan ng hiwa ang malaking ugat o arterya, kaya siya namatay noong Hulyo 30 sa edad na 44. Ang huli niyang sinabi, "Mula nang maging reyna ako, isang araw lang ako naging masaya." Agad na nagpakasal si Luis XIV sa matagal niyang kabit ng pribado, ngunit hindi ito isinapubliko at wala silang lehitimong anak. Ibig sabihin, si Maria na lang ang natirang tagapagmana ng trono ni Teresa. Ang Grand Dauphin, kilala rin bilang Dakilang Prinsipe, ay nabuhay hanggang 1711. Pero hindi niya nalampasan ang edad ng ama niyang si Luis. 14 na nabuhay hanggang 1715. Sa huli, nang siya ay namatay, apo sa tuhod ni Maria Teresa, na apo ng Grand Dauphin ang humalili bilang Haring Louis XV.
Nawala ang direktang linya ng pamilyang Maharlika ng Espanya noong 1700 nang pumanaw si Carlos Ikalawa, kapatid sa ama ni Maria Teresa, sa huling 30 ng edad. Dahil ito sa mga komplikasyon sa kalusugan mula sa pag-aasawa ng magkamag-anak. Pagpanaw niya, si Felipe ng Anjou, anak ng Grand Dauphin at apo ni Maria Teresa, ang naging Haring Felipe Pinton ng Espanya. Ang kasal ni Maria Teresa kay Luis XIV noong 1660 ay hindi lang nagpapatibay ng kapayapaan sa pagitan ng Pransya at Espanya. Pagkalipas ng 40 taon, isang miyembro ng pamilyang Maharlika ng Pransya ang naging hari ng Espanya. Sa ika-4 na kwento, babalik tayo sa gitna ng ika-16 na siglo. Si Ana ng Austria ay ipinanganak noong Nobyembre 2, 1549 sa Sigales, malapit sa Valladolid, Espanya. Ang kanyang ama ay si Maximilian II na naging banal na emperador ng Roma, anak ni Ferdinand Isa Archduke ng Austria at hari ng Hungary, Bohemia at Croatia na naging emperador ng Roma noong 1556. Mamana ni Maximilian ang malalawak na titulo ng ama niya noong 1564 na nagpatibay sa kanyang kapangyarihan bilang isa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa Europa. Si Ana ay mula sa pamilyang Austriano, ngunit ipinanganak sa Espanya dahil sa matagal na pagbisita ng kanyang ama na noong 1548 ay nagpakasal kay Maria. Anak siya ni Carlos V, ang banal na emperador ng Roma, hari ng Espanya at pinakamakapangyarihang monarko sa Europa. Tulad ng inaakala mo, magkamag-anak ang mga magulang ni Ana. Magpinsang buo sila dahil magkapatid sina Carlos Pindan at Fernando I na parehong mula sa pamilyang Habsburg. Ang kasal ng kanyang mga magulang ay isa sa mga pinakaunang pag-aasawa sa pagitan ng Austrian at Spanish na sangay ng dinastiyang Habsburg. Isang alyansang binuo para sa lakas ng politika. Ngunit naging sanhi rin ito ng genetic inbreeding na problema ng kanilang angkan sa sumunod na siglo. Si Ana ay lumaki sa gitna ng karangyaan ng korte ng Espanya, napapalibutan ng mga seremonya, kapangyarihan at karangyaan ng imperyo. Bilang panganay sa 9 na magkakapatid na nakaligtas, naging paborito siya ng kanyang ama. Noong panahong ito, si Maria, ina niya, ang naging rehente ng Espanya kasama ang bagong asawang si Maximilian, habang ang kanyang ama, abala si Charles V sa Europa, pinipigil ang protestanteng reformasyon sa Alemanya. Pinamunuan ni Maria bilang rehente hanggang 1551 nang bumalik si Prinsipe Philip mula gitnang Europa para maging pansamantalang pinuno. Nang mamatay ang kanilang ama at si Philip ang namuno, nakabalik na sa Austria ang mga magulang ni Ana. Dito lumaki at nag-aral si Ana sa Marangyang Vienna noong 1550. Masyado siyang bata para maalala ang unang taon niya sa Espanya. Hindi malilimutan ng korte ang batang prinsesang isinilang sa kanila na ang kapalaran ay nakatali sa makapangyarihang bansa ng Europa. Bago natin talakayin ang buhay ni Ana at ang natatangi niyang kasal, mahalagang maintindihan muna ang magulong mundong pinagmulan ng kanyang kwento. Magkaiba ang hitsura ng Europa noong ika-16 na siglo. Maraming naglalabang kapangyarihan, pabago-bagong alyansa, at matinding politika. Noon, ang Alemanya ay binubuo ng maraming maliliit na estado, dukado, at malalayang lungsod, hindi pa isang nagkakaisang bansa. Sakop ng Polish-Lithuanian Commonwealth ang silangan sa ilalim ng maluwag na banal na Imperyong Romano. Ang Italia noon ay nahahati sa maraming magkaribal na estado tulad ng Estado ng Papa, Republika ng Venecia, at iba pang dukado na palaging naglalaban para sa kapangyarihan. Sa magkakahiwalay na lupain, namumukod-tangi ang Espanya at Pransya. Dalawang higanteng kahariang magkaaway sa tunggalian para sa kataas-taasan sa Europa. Nagpatuloy ang sunod-sunod na digmaan mula 1474 hanggang 1550 para sa kontrol ng Italia. Mahalaga para sa Espanya ang malapit na ugnayan sa Austrianong Habsburg para mapigilan ang ambisyon ng Pransya. Pagsapit ng huling 1560, lalo pang naging mahalaga ang alyansang ito. Nagkaroon ng matinding pag-aalsa sa mga bansang mababa ang lupa sa paligid ng Belgium at Netherlands na nagbanta sa kontrol ng Espanya sa mahalagang teritoryong ito.
Habang sinusubukan ni Haring Felipe Ikalawa na mapanatili ang kapayapaan sa kanyang imperyo, hinanap niya ang paraan upang palakasin ang ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anak sa Austria. At mula sa masalimuot na ugnayan ng pangangailangang pangdinastiya at estratehiyang pampolitika, lilitaw ang kasal na huhubog sa kapalaran ni Ana. Sa simula, hindi talaga nakatakdang mapangasawa ni Ana si Felipe. Paano ito nangyari? May ibang plano ang Habsburg Court ng Madrid at Vienna sa pag-iisang dibdib para palakasin ang pamilya at imperyo. Plano nilang ipakasal si Ana sa pinsan niyang si Don Carlos, prinsipe ng Asturias, nag-iisang anak ni Haring Felipe Ikalawa at Maria Manuela ng Portugal. Sa maharlikang Europa, hindi na nakakagulat ang ganitong kasal. Karaniwang ginagamit ang kasal ng magpinsan bilang diplomasya para pag-isahin ang mga kaharian sa dugo at katapatan, tradisyong nagpapatuloy sa maharlikang Europa hanggang ika-20 siglo. Magkalapit ng edad sina Don Carlos at Ana, 4 na taon lang ang agwat nila. Isang pagsasamang sa papel ay tila parehong akma sa politika at personal na aspeto. Ngunit si Ana ay malayo sa pagiging nag-iisang pagpipilian ni Don Carlos. Noong 1559 habang nag-uusap ang Espanya at Pransya para tapusin ang digmaan sa Italia, may plano ng ipakasal si Carlos sa prinsesang Pranses. Noong taon ding iyon, pinakasalan niya si Elizabeth ng Valois, panganay na anak ni Haring Henry Ikalawa ng Pransya. Ngunit, sa isang kakaibang pangyayari sa diplomasya ng mga maharlika, si Elizabeth ay agad na ipinakasal kay Philip mismo bilang bahagi ng mas malawak na pagsisikap na tiyakin ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang magkaribal na kaharian. 3 pang mapapangasawa, kabilang ang isa mula sa Pransya, ang iminungkahi para sa batang prinsipe. Agad sumiklab ang digmaang panrelihiyon sa Pransya sa pagitan ng Katoliko at Protestante, kaya nawala ang mga planong iyon pagdating ng kalagitnaan ng 1560 at hindi na natuloy ang mga kasunduang pangkasal sa ibang bansa. Napagkasunduan ng pakasalan ni Don Carlos ang pinsan niyang si Ana. Hindi naging maayos sa Espanya habang lumalaki si Ana sa Vienna na iniisip na pakakasalan niya ang pinsan niya. Sa loob ng ilang taon, ang mga pangyayari na daan-daang kilometro ang layo ay nagiging mas madilim ang takbo. Si Don Carlos, dating maaasahang tagapagmana, ay matagal nang may lagnat at misteryosong sakit simula kabataan. Noong 1562, nasugatan siya sa ulo nang mahulog sa hagdanan. Dahil sa sunod-sunod at marahas na paggamot medikal, lumala ang kanyang kalagayang pangkaisipan. Sa kanyang 20s, kilala si Don Carlos sa marahas na emosyon, pabago-bagong ugali at kawalang tatag. Mas naging delikado ang kanyang mga kilos. Palihim siyang nakipag-ugnayan sa mga kalaban ng kanyang ama, pati na sa mga rebeldeng Dutch. Dahil sa biglaang pagsuway ng anak, ipinahuli agad ni Philip Ikalawa ito noong unang bahagi ng 1568. Dahil doon, tuluyang nawasak at hindi na muling maibabalik ang anumang pag-asa ng kasal sa pagitan ni Ana at Don Carlos. Noong Hulyo 24, 1568, namatay si Don Carlos habang nakakulong. Patuloy ang hinala na pinatay siya ng ama sa pagpapagutom para pigilan siyang maging sentro ng pag-aaklas. Bagamat nauwi sa trahedya ang Unyon, nanatili pa rin ang ideya na ipakasal si Ana sa kapwa Habsburg. Sa halip, ang plano ay kumuha ng madilim at hindi inaasahang direksyon na naglatag ng daan para sa isa sa pinakakapansin-pansing kasal ng panahon. Namatay si Don Carlos noong tag-init ng 1568 at kasal na si Philip Ikalawa sa kanyang ikatlong asawa. Namatay ang unang asawa niya, si Maria Emanuela ng Portugal at ina ni Don Carlos, 4 na araw matapos siyang ipanganak dahil sa matinding pagdurugo. Namatay si Maria Tudor, pangalawang asawa ni Philip at reyna ng Inglaterra at Irlanda, noong 1558 dahil sa posibleng kanser at wala silang anak. Pagkatapos, pinakasalan niya si Elizabeth ng Valois, isang prinsesang Pranses, noong 1560 matapos ang isang masalimuot na kasaysayan ng kapanganakan. Namatay siya noong 3 Oktubre 1568, 10 linggo matapos mamatay si Don Carlos. Dahil dito, naging desperado si Felipe Ikalawa na walan siya ng tagapagmana at asawa at puro babae ang anak sa ikatlong kasal niya. Dahil sa pagkamatay ni na Don Carlos at Elizabeth ng Valois, nawala ng lalaking tagapagmana ang hari.
Kaya naman, sa isang hakbang na ikinagulat ng Europa, iminungkahi ni Felipe ang isang bagay na hindi maisip ng marami. Kung di na pwedeng pakasalan ni Don Carlos si Ana, baka siya na lang ang pakasalan ng kanyang pamangkin. Nakakagulat, pumayag ang ama ni Ana. Ikinasal si Ana, 20 sa kanyang 43 anyos, na tiyuhin sa pamamagitan ng kinatawan noong Mayo 1570 habang nasa Vienna siya. Hindi lang sinuway ang kaugalian, kundi pati ang pagtutol ni Papa Pio Fin, na nabigla sa plano ni Felipe na pakasalan ang pamangkin niya. Kasal lang sa papel si Ana at Felipe. Ikinasal sa kinatawan habang siya ay nasa Austria at siya ay namumuno sa Espanya. Noong taglagas ng 1570 panahon na para siyang maglakbay patungong Iberian Peninsula para sa engrandeng seremonya. Naglakbay siya kasama ang isang malaking grupo, halo ng mga pamilyar na mukha mula sa Vienna, nasasama na ngayon sa kanya patungong Espanya at mananatili sa kanyang tabi. Karaniwang gawain sa maharlikang korte ang pagbibigay ng tuloy-tuloy na suporta at ginhawa sa mga babaeng ikakasal na inalis sa tahanan at ipinadala sa banyagang lupain. Mahaba at tensyonado ang biyahe papuntang Espanya. Tumawid sina Ana sa ilang bansang mababa bago sumakay ng barko patungong Iberian Peninsula. Sinalubong sila ng sigawan ng tuwa at galit ng mga Olandes. Hindi magandang simula para sa kasalang may pampulitikang intriga. Naganap ang paglalakbay kasabay ng pagputok ng pag-aalsa ng mga Olandes noong 1568 matapos ang matagal na tensyon sa mga teritoryo ng Espanyol Habsburg. Sa paglalakbay nila, nasangkot ang prinsesa sa diplomatikong issue. Nakiusap ang mga kamag-anak ni Floris ng Montmorency, isang Olandes na nakakulong sa Espanya dahil sa pag-aalsa, kay Ana na mamagitan para sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggo sa dagat, dumating siya sa Espanya noong 3 ng Oktubre, 1570 at formal na humiling na iligtas ang kanyang buhay. Bago pa makarating sa hari, palihim na pinatay si Flores noong Oktubre 16 sinakal hanggang mamatay. At ayon sa karamihan ng historiador, iniutos ito ni Felipe. Mabilis na nakaangkop si Ana sa buhay sa Espanya ayon sa mga ulat. Maraming nakakaalala sa kanya noong sanggol pa siya at nagbigay sigla ang kanyang presensya sa seryosong korte ng Espanya. Matalino, masayahin at masigla, nabawasan niya ang sobrang formalidad sa pamumuno ni Felipe. Si Ana ang pinakamamahal na asawa ni Felipe. Ayon sa mga diplomat, mahal talaga ng hari ang kanyang batang asawa. At di tulad ng ibang hari noon, wala siyang naging kalaguyo. Noong kasal nila, araw-araw daw binibisita ni Felipe si Ana sa silid tulugan. At sobrang lapit ng mag-asawa dahil magkatulad sila ng ugali. Di nagtagal, nabuntis siya at noong Disyembre 1571 dumating ang anak nilang si Holtfors. Pinangalanan siyang Fernando mula sa lolo ni Ana at ginawang prinsipe ng Asturias, titulong dating hawak ni Don Carlos bago siya namatay ilang taon na ang nakalipas. Gayunpaman, hindi siya umabot sa tamang edad at namatay noong Oktubre 1578 dahil posibleng sa disenteriya. Sa malas, naging halimbawa si Fernando sa mga sumunod na anak ni Ana at Felipe. Si Carlos ay ipinanganak noong 1573, ngunit namatay noong 1575 bago magdalawang taon. Isa pang batang lalaki na pinangalan ng Diego ay ipinanganak noong 1575 habang buhay pa noon si Fernando. Napagtibay na ang tagapagmana dahil may 2 malulusog na anak na lalaki sa pila ng trono. Ngunit nang mamatay si Fernando noong 1578, si Diego ang naging tagapagmana. Mukhang mas matagal ang buhay niya kaysa sa ina, pero namatay din siya ng bata dahil sa bulutong noong 1582. Ang nag-iisang anak nilang si Maria ipinanganak. 1580 ay namatay noong 1583. Ibig sabihin nito, isa lamang sa 5 nilang anak, isang batang lalaki na si Felipe na ipinangalan sa kanyang ama ang nabuhay hanggang sa kanyang pagtanda. Ipinanganak siya noong 1578 at naging tagapagmana na pinili ni Felipe Ikalawa kahit pinakasalan pa niya ang kanyang pamangkin. Tulad ng nabanggit, si Felipe at Ana ay nagkaroon ng napakagandang relasyon sa kabila ng kanilang agwat sa edad at pagiging magkamag-anak. Naging mapagmahal siyang ina sa mga anak-anakan niya. Mula sa kasal ni Felipe kay Elisabeta ng Valois, naging ika-4 na asawa ni Felipe si Ana na maagang pumanaw.
Noong una 1578, namatay si Haring Sebastian I ng Portugal sa Hilagang Aprika sa digmaan laban sa mga Muslim ng Morocco. 24 na taong gulang lamang siya at wala siyang naging anak. Pansamantalang pumalit si Henry I ng Portugal, pero bilang kardinal siya at wala ring anak. Nang namatay siya noong 1580, nagkaroon ng krisis sa paghalili at inangkin ni Philip ang trono ng Portugal. Tinutulan ito kaya nagtungo sina Philip, Ana at ang hukuman ng Espanya sa Portugal noong Setyembre 1580 para pagtibayin ang pag-aangkin. Sa teorya, si Ana ay naging reyna konsorte ng Portugal sa loob lamang ng ilang linggo noong huling bahagi ng taglagas ng 1580, ngunit ito ay panandalian lamang. Habang papunta o pagdating sa Portugal, nagkaroon siya ng malubhang trangkaso at malubhang nagkasakit. Namatay siya sa sakit sa Badajoz noong Oktubre 26, 1581 linggo bago ang kanyang ika-31 kaarawan. Una siyang inilibing sa Portugal, ngunit kalaunan ay inilipat ang kanyang mga labi sa Royal Crypt ng Escorial Palace sa Espanya. Hindi na nag-asawa si Felipe at nabuhay hanggang 1578. Sa wakas, maglalakbay tayo sa Austria noong unang bahagi ng ika-16 na siglo. Si Elizabeth ng Austria mula sa bahay ng Habsburg ay ipinanganak noong Hulyo 1526 sa Linz, Upper Austria. Siya ang unang anak ng kasal ni Ferdinand I, Arsobispo ng Austria, at Ana ng Bohemia at Hungary. 5 taon na silang kasal noon at may lumalaking pag-aalala sa korte ng Habsburg na baka hindi magkaanak si Ana. Malaking problema ito para sa maharlikang pamilya at aristokrata sa maagang makabagong Europa. Noong panahong iyon, ang kasal ay para magkaroon ng tagapagmanang lalaki at anak na babaeng ipapakasal para sa alyansang pampulitika. Sa swerteng prinsesa, dumating si Elizabeth na parang nagdala ng buhay sa imperial na silid-aralan. Di nagtagal, ang dating tahimik na mga pasilyo ng mag-asawa ay umalingaw-ngaw sa iyak ng mga bagong silang na prinsipe at prinsesa. Si Archduchess Ana ay nagkaanak ng 15 isang nakakagulat na bilang at sa isang himala, karamihan sa kanila ay nabuhay hanggang sa pagtanda. Nilalampasan ang mapanganib na posibilidad ng pagkabata noong ika-16 na siglo. Ginugol ni Elizabeth ang kanyang kabataan sa loob ng Marangya, ngunit may aninong mga bulwagan ng Hofburg Palace sa Innsbruck, napapalibutan ng mga eskolar, mga tagapayo at tahimik na kaseryosohan ng isang debotong sambahayan. Lumaki siya sa lugar na ang pag-aaral ay pribilehiyo at tungkulin. Masigasig sa kaalaman sina Ferdinand at Ana, kaya mahigpit nilang tinuruan si Elizabeth at ang kanyang mga kapatid sa wika, sining at pananampalatayang Katoliko. Bihasa siya sa Aleman, Italiano at Pranses, pero hindi natutunan ang Polish na sana'y mas nakatulong sa kanyang malungkot na hinaharap. Ang kanyang mga araw ay puno ng aral sa panalangin at himig ng harpsichord, habang ang debosyon ng ama ay hindi pinapansin ang sabi-sabi. Nang malaman niyang may gurong nagbiro tungkol sa mga kardinal, nangako siyang papatayin ang sinumang magpalaganap ng ideyang Lutheran. Mundo ni Elizabeth ay puno ng libro, musika, at pananampalataya, itinayo sa kaalaman at tuklas ng mga naunang henerasyon. Noong 1530 o 1531 ng 4 o 5 taong gulang si Elizabeth, ipinunta ni Jacob Seiseneger ng Austria ang kanyang larawan sa unang pagkakataon. Ipinapakita ng larawan ang masayahing batang babae na may mapulang pisngi at banayad na ugali. Ngunit hindi naging maayos ang lahat para kay Elizabeth noong kanyang kabataan. Habang siya ay lumalaki, nagsimula siyang makaranas ng mga konvulsyon at ito ay lumala at naging mas madalas habang lumilipas ang panahon. Ngayon, pinaniniwalaang may epilepsy si Elizabeth. Ito ay isang kondisyon na nababalutan ng misteryo noong ika-16 na siglo, isang panahon kung kailan nagsisimula pa lamang ang rebolusyong medikal. Kahit ganoon, may lumalaking kamalayan at kahit papaano ay kinilala nila na ito ay isang kondisyon sa kalusugan. Noon, ang epilepsy ay itinuring na supernatural na kondisyon. Depende sa panahon at lugar, maaari itong tingnan ng negatibo o positibo. Sa ilang kultura, itinuturing ang epilepsy na sumpa ng Diyos, habang sa iba, naniniwala silang nakikipag-ugnayan ang may epilepsy sa Diyos tuwing may seizure.
Ang kakulangan ng kaalaman sa medisina tungkol sa epilepsy noong ika-16 na siglo sa Europa ay nagdulot ng mahabang at nakakakilabot na anino sa buhay ni Elisabetta. Kahit may kumilala na itong kondisyong pangkalusugan, wala pa ring tunay na nakaunawa sa nangyayari sa kanya. Nang maglakbay si Elisabetta papuntang Polonya bilang bagong kasal, lumala ang kanyang kalagayan at kumalat ang bulong-bulungan sa mga maharlikang korte. May ilan na nagsabing siya ay nilalason sa lihim na utos ng kanyang mapanirang at mapangontrol na biyenan. Ang iba naman ay inisip na ito ay gawa ng demonyo, ngunit ang totoo ay mas malungkot pa rito. Walang lason, walang sabwatan, kundi ang katawan lamang ng isang batang reyna na nagtaksil sa kanya habang ang kanyang epilepsy ay tahimik at walang tigil na lumalala. Bago sundan si Elisabetta sa Poland, balikan muna natin ang 1526 taon ng kanyang kapanganakan. Wala pang 2 buwan matapos siyang isilang. Sumiklab ang digmaan sa Mohacs, isang kapatagan sa Hungary malapit sa Ilog Danube, noong Agosto 29, 1526. Ang labanan sa Mohat ay magiging isa sa pinakamahalagang labanan sa kasaysayan ng Europa. Matapos ang mahigit 2 siglo ng pagpapalawak sa malapit na silangan, Turkey, Levant, Ehipto at Balkans, ngayon ay nakatuon na ang Imperyong Ottoman sa gitnang Europa. Pinamunuan ni Sultan Suleiman I ang malaking hukbo laban sa mas maliit na puwersa ni Haring Luis I ng Hungary at mga kaalyado. Ang labanan sa pagitan ng mga voivod at mga Panginoon sa Transylvania at Wallachia ay nagtapos sa tagumpay at paglawak ng mga Turko pahilaga. Napatay si Haring Luis I sa labanan. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng alitan sa trono na nakaapekto sa paglaki ni Elisabetta sa Linz at Vienna. Hindi niya alam na ang labanan 7 linggo matapos siyang ipanganak ang magtatakda ng kanyang buhay. 20 taong gulang lang nang mamatay si Haring Luis I ng Hungary at wala siyang tagapagmana. Sa kanyang pagpanaw, natapos ang tuwirang linya ng mga Haring Jagiellon sa Hungary mula nang mamatay si Haring Matias Corvinus noong 1400. Bukod dito, naging hari rin si Luis I ng Croatia at Bohemia. Habang ang ilan sa mga lupain na kanyang pinamunuan sa pangalan ay sinakop na ngayon ng mga Otomanong Turko at mananatili ito sa kanilang kamay sa loob ng maraming siglo. Sa ilang pagkakataon, malaki ang naging halaga ng pagpili kung sino ang papalit sa kanya. 3 magkakaibang korona, ang sa Hungary, Bohemia at Croatia. May 2 malalakas na nag-aangkin sa trono. Isa dito ang ama ni Elizabeth. Ang asawa ni Ferdinand, ina ni Elizabeth, ay si Ana ng Bohemia at Hungary. Dahil may dahilan. Kapatid siya ng yumaong Haring Luis I at anak ni Vladislav I na namuno sa Hungary, Bohemia at Croatia hanggang 1516. Dahil kay Ana, ang mga anak ni Fernando, kasama si Elisabetta, ay mga tagapagmana ng dinastiyang Jagiellon at nagpapatuloy ng linya ng Maharlika. Ang kanyang pag-aangkin ay hindi lang dahil sa pananakop o politika, kundi sa dugo, isang matrilinyal na ugnay ng Habsburg sa natalong korona ng gitnang Europa. Pangalawang nag-aangkin sa 3 trono, si Juan Sapodio, Voivod ng Transylvania. Bilang pinuno sa hangganan ng Hungary, suportado siya ng aristokrasya at itinalaga bilang kahalili ni Luis I. Kaugnay din siya sa mataas na antas ng Poland, isang kahariang pinamumunuan ng ibang sangay ng dinastiyang Jagiellon sa Poland at dakilang dukado ng Lithuania. Kahit hindi balak ni Haring Sigismundo una ng Poland ang agawin ang mga trono ng Hungary, Croatia at Bohemia, hindi niya pwedeng balewalain ang banta ng Habsburg. Para mapigilan ang lakas nila, sinuportahan niya si Juan Sapoyo, karibal ni Fernando. Nagkaroon ng matinding digmaan para sa trono na tumagal hanggang sa pagkamatay ni Sapoyo noong 1500 at 40 na nagbago sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang Europa. Dito pumapasok si Elisabetta. Alam ni Fernando na kailangang makipagkasundo sa Polonya para mapagtibay ang kanyang karapatan. Ayaw mamuno ng dinastiyang Jagiellon sa Hungary, pero nag-aalala sila habang patuloy lumalakas ang Imperyong Habsburg, kabilang ang sangay ng Espanya mula Espanya hanggang Amerika. Malakas ang Polonya noong ika-16 na siglo,
Ngunit tutol ito sa pagpapalawak ng impluensya ng mga Habsburg patungong Bohemia at Hungary. Nais nilang gawing neutral ang mga ito at makipag-alyansa kung makukuha ni Ferdinand ang Hungary at Bohemia. Agad nagbukas ng usapan ang mga diplomat ni Ferdinand sa korte ng Polonya para sa kasunduang kasal kay Batang Elizabeth. Pinapakalma ng Unyon ang mga Jagiellon na kapag nakuha ng Habsburg ang trono ng Bohemia at Hungary, hindi na nila sasakupin ang mga lupain ng Polonya. Simple lang ang plano. Ipapakasal si Elizabeth kay Sigismund II Augustus, batang hari ng Polonya at Grand Duke ng Lithuania. Bagamat bata pa, ginawa ng kasamang tagapamahala si Sigismund katabi ng kanyang tumatandang ama noong 1529. Nagsimula ang negosasyon ng kasal noong 1530 na nagbuklod sa panganay na anak ni Ferdinand sa korona ng Polonya. Nilagdaan ang kasunduan noong Nobyembre, ngunit 4 na taong gulang pa lang si Elizabeth. Ayon sa kasunduan, ipagpapaliban ang kasal hanggang 7 taon siya at may pahintulot ng papa. Kailangan ito hindi lang dahil sa edad niya, kundi dahil magpinsan silang una. Nang tumagal, nagbago ang plano. Ipagpapaliban ang kasal hanggang sa unang bahagi ng 1540 kapag si Elizabeth ay umabot na sa mas angkop na edad. Matapos ang matagal na negosasyon, umalis si Elizabeth sa Vienna noong Abril 1543 sa edad na 16. 2 linggo matapos, dumating siya sa Krakow at doon unang nakita si Sigismund II, ang lalaking ipinagkasundo sa kanya sa loob ng 13 taon, Augustus, 22 na ngayon. Noong araw na iyon sa Wawel Cathedral, ikinasal ang dalawa. Si Elizabeth ay naging Grand Duquesa ng Lithuania at Reyna ng Poland. Pinagtibay ang alyansa para sa susunod na 2 linggo. Sumabog sa kasiyahan ang Krakow, may mga pista, handaan at paputok bilang paggunita sa inaasahan ng marami na simula ng pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng Poland at Austria. Ngunit sa likod ng karangyaan at awitan, isang mas madilim na kwento ang nagsisimula, isang kwento na magpapabago sa makasaysayang pagsasamang ito tungo sa isang trahedya. Pagbalik sa realidad matapos ang kasiyahan, naging bangungot ang buhay ni Elizabeth sa Krakow. Lumalala ang kalusugan niya habang papuntang Poland at dumadami ang pag-atake, pero mas masama pa ang sitwasyon ng kanyang kasal. Naantala ang kasal hanggang 1543 dahil sa matinding pagtutol ng ina ni Sigismund. Bona Sforza ay isang Italianong maharlika mula sa pamilyang Sforza na namuno sa Duchy ng Milan mula kalagitnaan ng ika-15 siglo. Si Bona ay matalino at kahanga-hanga sa korte ng Poland, determinado ring pigilan ang Habsburg sa pagpapalawak. Lagi niyang tinutulan ang kasal at pinahirapan si Elizabeth nang dumating ito bilang manugang. Kahit tapos na ang kasal, patuloy pa rin niyang kinwestiyon ang mga kondisyon ng kontrata at dote. Si Elizabeth naman ay isang bata at mahiyain na babae at natakot siya sa ugali ng kanyang biyenan. Pero may mas mabibigat pang problema sa loob ng palasyo. Si Sigismund ay walang gaanong pagmamahal sa kanyang batang asawa at hindi niya rin itinuturing na kaakit-akit si Elizabeth, kaya't nagpatuloy siya sa pagkakaroon ng mga kabit at hayagan pa niya itong nakikita kahit pagkatapos nilang magpakasal. Malayo sa kanyang tahanan, naiwan si Elizabeth na nag-iisa sa isang banyagang korte na sinamahan lamang ng isang maliit na grupo ng mga Austriano. Pinalilibutan siya ng palaban na biyenan at asawang itinuturing siyang diplomatikong kasangkapan sa mga laro ng kapangyarihan sa gitnang Europa. Kaya marahil ay hindi na maiiwasan na patuloy na lumala ang kanyang kalusugan. Iniulat ng korte na mas madalas siyang atakihin ng seizure, habang may tsismis na nilalason siya ni Reyna Bonner, kahit walang ebidensya ng lason. Ang kanyang hirap ay umani ng simpatiya at paghanga mula sa mga maharlikang Polish dahil sa kanyang biyaya at kabaitan. Ngunit hindi nito nabago ang kanyang kapalaran. Tila nakatakda na ang kapalaran ni Batang Elizabeth pagdating niya sa Poland noong 1540 nang tumama ang salot sa silangang Europa. At ang maharlikang pamilya ay ginawa ang tanging paraan ng pag-iingat na maaari nilang gawin. Noong panahong iyon, tumakas sila mula sa lungsod at nagtungo muna sa kanayunan. Pumunta si Sigismund sa Vilnius,
kabisera ng Grand Duchy of Lithuania, kasama ang paborito niyang kirida na si Barbara Radziwiłł. Nilibot ni Elizabeth ang Poland kasama ang kanyang mga biyenan, si Sigismund. Katulad ng iba, naaawa ako kay Elizabeth. Ngunit siya ay isang matanda at mahina ng lalaki na nasa huling bahagi na ng kanyang 70s noong panahong iyon at kakaunti lamang ang magagawa niya upang matulungan siya. Sa huli, nagkita ulit sina Elizabeth at ang asawa niya sa Vilnius at pinakita niyang maayos ang kanilang bagong kasal. Dahil sa diplomasyang ugnayan sa mga Habsburg, kahit hindi ito tunay na nangyayari sa lungsod, muling lumala ang sitwasyon. Lalong dumalas ang pagsalakay ni Elizabeth at nagdulot ito ng masamang epekto sa kanyang kalusugan. Pagsapit ng unang bahagi ng tag-init ng 1500 at 45, malinaw na siya ay desperado at nasa krisis na. Sinulatan ang kanyang mga magulang sa Austria at nagmadali ang kanilang mga doktor na pumunta sa kanyang tabi. Ngunit huli na ang lahat. Noong Hunyo 15, 1545 sa Vilnius, sumakabilang buhay ang batang reyna dahil sa kanyang karamdaman sa edad na 18 linggo bago ang kanyang ika-11 na kaarawan. Nagluksa ang korte at inilibing siya sa katedral ng Vilnius matapos ang 9 na araw. Si Sigismund II Augustus ang namuno sa Poland hanggang 1572 at pinamunuan ang pagsasanib ng Poland at Grand Duchy ng Lithuania para mabuo ang Polish-Lithuanian Commonwealth. Matapos ang maikling ikalawang kasal sa kanyang kalaguyo, pinakasalan niya si Catherine ng Austria, na kababatang kapatid ni Elizabeth, noong 1553. Sa huli, wala sa tatlong asawa ni Sigismund ang nagkaanak sila. Nang namatay siya noong 1572 pansamantalang nakuha ng balwa ng Pransya ang korona ng Poland. Noong 1575, umakyat sa trono ang kapatid niyang si Anna Jagiellon bilang huli sa kanilang linya. Pagkatapos nito, nakuha ng pamilyang Vasa ang korona ng Poland-Lithuania, kaya't nauwi rin sa wala ang maingat na diplomasya at plano ng korona ng Poland. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video na ito tungkol sa mga kwento ng prinsesa. Sana ay nahanap ninyong kawili-wili ang mga ito at isang espesyal na pasasalamat sa lahat ng miyembro ng aking channel na makikita ninyo ngayon sa screen. Nakakakuha sila ng mga benepisyo tulad ng maagang access, dagdag na nilalaman at espesyal na mga post, pati na rin ng mas marami pang bagay na darating sa hinaharap. Kung mayroon kayong mga suhestyon, ipaalam ninyo lang sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang bawat upload ko. Hanggang dito na lang muna. Magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.